Magandang araw, magandang hapon mga kaparmer. So welcome back ulit kayo sa Potot Vlog or Jack's 2015 Farm. So update tayo ng ating nursery, no. Ito ngayon is Calix 2F1 din to na talong. So makikita nyo yung tubo niya na sa 90% na. So hindi talaga ito ko kasi kayang i-perfect, no, ng 100%. Gawa nga na hindi natin alam yung laman nung mismong pack. So dito tayo ngayon. So si-share ko kasi merong nag-request na si Sir nag-comment siya na sana daw mula sa simula. Hindi ko alam kung ampalaya lang ba yung tinutukoy niya o mula simula talaga ng paano tayo magtanim dito ng lahat natin na tanim. So ngayon sir, ito yung simula sa nursery. Balik tayo nursery, the same yung ginagawa ko kasi mayroon naman akong vlog dyan sa paano ako magsimula mag seed sowing nung atsal. So atsal preparation. Ang kailangan dapat kasi sisimula pa lang sa ating pagtatanim, yun yung natutunan ko eh. Simula pa lang kasi dapat halos nakasubaybay ka lagi, saka perfect na yung simula pa lang. Naingatan mo na yung mga binhi mo para sigurado na pag i-transplant mo siya, mayroon na siyang resistensya. So yung in-spray natin dito is unang in-spray natin dito is yung insecticide na hindi lalapitan ng mga langgam to yung ating binhi. Tapos nag-spray tayo dito simula nung malaman natin na pwede palang gawing fungicide ang chlorine. In-sprayan na natin to bago pa ito tumubo. Yung sinasabi ko pag spray ko ng chlorine dito, hindi pa tumubo ito. Then kanina nag-spray tayo, sunod natin in-spray yung biotonic. So makikita nyo halos mabilis yung kanyang paglaki, no. Sana makita nyo mga kaparmer, yan, makita nyo siya sa kanyang seedling tree. Then baka magtanong kayo kung ano yung mga ginamit. So 1:1 yung ginamit natin dito na pamamaraan. Mayroon tayong tinatawag nila sa English na risal, pero sa Ilonggo yung sinunog na uhot, pwede na yon, risal na yon, pwede na yon. Yung iba uling na labhang, ganun yung ginagawa nila. So pwede din yon. Sa atin mas prepared at saka mas madali kung siyempre mayroong magpagapas ng palay, susunugin nila minsan, doon kayo kumuha. Isa yun sa mga kailanganin sa nursery. Tapos may buhangin sana, kaso ito wala itong buhangin, pero mayroon itong vermicast yung ginamit ko, compost. Ma-advise ko kasi mayroon ako nakita na gumagamit sa kanilang nursery ng compost, yung kuanang kayan, yung sa mais. Tumutuyo kasi yon, natutuyo yun, kaya sana wag kayo gumamit nun kung mayroon kayong, pero pwede nyo yung gamitin yung niya, yung mismong lupa na na compost, na decompose na ba ng maayos. Tapos kasunod is yung lupa na pagtataniman nyo, lagyan nyo rin 4 na klase to. Una, risal, buhangin, tapos kung mayroong compost, tsaka yung lupa. So yun yung kailangan para 1:1 yun para perfect yung pagtubo niya, yung pagsibol niya ng binhi. Tapos ingatan nyo na wag itong mapasok ng mga yung kagaya nito, taklong yan, kasi kakainin nila yan. Halimbawa wala kayong tinatawag na wala kayong tawag nito, pampamatay kuhol, mainam na isprehan nyo palibot ng ng asin, kasi pag gumapang sila dyan, maalat, hindi na yan sila tutuloy. Yun yung sekreto na ginagawa.
So ginagawa ko dito, yun yung sekreto. Pero mas maganda talaga bili kayo ng bayonet or atraktel o ano man yun, basta pellets yun, papalibot nyo dito sa gilid nya para pagpasok yung kakainin kasi nila, yun lang yun. Tsaka meron kasi yung tawag sa amin dila-dila, kumakain din nun. Tsaka pati yung bayot kumakain yan. So yun lang siguro mga kaparmer, simula pa lang to, yung sa nursery update pa lang to, no? Ganyan yung mag-prepared. Naranasan ko kasi dati puro lupa lang siya, tumigas yung puno ng ano, pag nababasa okay, pag tumuyo naman siya mas tigas talaga. So yellowish yung ano, magigilo yung mga seeds. So tapos lagyan nyo siya ng bubong, maganda talaga bubong, tas sana na kagaya nito, kaso nasira na to. No, kasi hindi siya maninibago pag nainitan, tapos protection niya sa ulan. So yung trapal na ano, pwede na rin yun kung wala na talaga, pwede yun. Pero wag lang masyadong maalapit sa kanya kasi masusunog yun, kasi sobrang init nun eh. Tapos nga pala, bago ko makalimutan, after 7 days pa bago kayo makakita ng pagsimulang magtubo itong binhi na to. Ang kaparihan niya is yung atsal. Kaparihan niya nito katagal bago matubo. Ang inagawa namin dito, aga at saka hapon, kailangan siya diligan gamit yung sprayer na para pang ambon lang. So basain mo lang siya gamit yung sprayer aga at hapon. So kung tumubo na siya, halimbawa tutubo, ganito na siya, tumutubo na, makita mo man yan kung sa tanghali tapat masyadong mainit tapos nalalanta yung dahon, sprayan mo na, pwede yun, pwede mo siyang sprayan. Tapos pag nag-spray kayo ng insecticide, wag nyong i-direct dito, kumbaga wag nyo siyang tutukan ng gusto, pag ano lang, yung pag ganyan lang, tapos na kaagad yan. Ganyan lang mag-ingat dito mga kaparmer. Yung iba inaangat to sa lupa, yung sa atin naman hindi, kasi yung advantage nung nakalapag siya sa lupa, hindi kasi agad-agad na uubos, lalo pat wala kang kasama, wala ka namang budget para sa pagpatanim ng isang araw lang. So mainam na dito lang siya sa baba, kasi kahit papaano ay tatagos na kasi yung ano niya nito, yung kanyang mga ugat. So ayan, may ugat na siya na tumatagos, makikita nyo yung puti na yan. So makakain pa yan siya ng mga trees dito sa baba. So dagdag na rin yun para makatulong na hindi siya agad-agad na mamamatay. So yun lang mga kaparmer. Sana mayroon kayong natutunan sa ibinabahagi ko. Pag paumaninan nyo na kung medyo hindi ako maganda magsalita talaga, pagpasensyahan nyo na. Pero sana nakuha yung gusto nyo, mayroon kayong natutunan, mayroon kayong nakuha doon sa gusto nyo na matutunan kung paano magsimula ng nursery. Ito wala pa to, simula basahin to ulit mamaya, bukas meron na yan. So sige po mga kaparmer, salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na pagsuporta sa atin sa munting channel natin. Pag palagi kasing binabasa, ito yung advantage yan, tuyo siya, di ba? Tuyo siya, natutuyo siya. Pero pag palagi yan, pag still nabasa siya parati, mabilis talaga siya tumubo. So yun yung maganda na agad hapon nyo basain mga kaparmer. So sige mga kaparmer, salamat sa Diyos at patuloy na ingatan ng inyong mga sangbahayan at gantihin na inyong kabutihan ng Diyos. Gantihin ng Diyos inyong kabutihan sa pagsuporta nyo po sa akin mga kaparmer. Salamat po sa Diyos.